Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga malayong kamag-anak ni JR na itago na lang natin sa pangalang Jovan. Taong 1993, Miag-aw, Iloilo. Itong mga panahong ito, anak ng isang kilalang manggagamot itong si Jovan. Ngunit hindi niya sinunda ng yapak ng kanyang tatay. Sa halip ay nagpunta ito sa Maynila para magtrabaho. Pinayagan naman ito ng mga magulang niya sa kadahilan ng ayaw naman nilang ipilit kay Jovan ang buhay na ayaw nito. Hinayaan din nila itong magpasya para sa kanyang sarili. Ngunit isang bagay ang nakapagpabago ng buhay ni Jovan. Isang araw, habang nasa trabaho, ay nakatanggap ito ng tawag mula sa kanyang mga magulang. Anak, kumusta ka na dyan? Gusto ka sanang makausap ng tatay mo eh. Wika ng nanay ni Jovan. Ayos lang po ako, Nay. Sige ho. Nasaan ho ba si tatay? Tugon ni Jovan. At noong mga oras na yon, nararamdaman na ni Jovan ang kalungkutan sa boses ng kanyang ina. Saglit lang anak ha, at dadalhin ko sa tatay mo ang telepono. Muling wika ng nanay niya. Ang ipinagtataka ni Jovan ay bakit sinabi ng nanay niya na dadalhin ito ang telepono sa kanyang ama. At nang magsalita na ang kanyang ama sa kabilang linya, doon na niya napagtanto ang dahilan. Jovan anak, mukhang kailangan mo nang umuwi. Mahinang wika ng kanyang ama. Alam na niya noong mga panahong yon na hindi na maganda ang lagay nito. Kaya nung sumunod na araw, ay nagpaalam ito sa kanyang amo na magbabakasyon. At dahil sa ibang lahi ang kanyang amo, ay hindi siya nito pinayagan. Boss, uuwi muna ho ako sa probinsya namin ha. May mahalagang bagay lang po akong asikasuhin. Pwede po ba? Pagpapaalam ni Jovan. Ano? Uwi? Wala uwi. Dami trabaho oh. Di mo ba kita? Dami pa tayo gagawin. Wika nito. Matagal nang nag-iinit ang ulo ni Jovan sa taong yon dahil maliban sa napakakuripot ay napakasama talaga ng ugali nun. Lalo kapag nalalasing ito, nambabato ito ng kahit na anong mahawakan niya sa kung sinong makakasalubong niya. At dahil sa hindi siya pinayagan ng amo niya, ay nagdesisyon siyang umalis sa trabaho. Hinintay niya lang ang bigay na sweldo ng amo niya para may ipang pamasahe siya pauwi ng probinsya. At nung huling araw niya sa trabaho niya, ay biglang tumawag ang kanyang ina. Jovan anak, pauwi ka na ba? Tanong ng nanay niya sa kabilang linya. Opo, Nay. Nasa biyahe na po ako. Kumusta po si tatay? Tugon nito. Ayun, nagpapahinga. Anak, bilisan mo na ang pag-uwi ha? Mangiyak-ngiyak na wika ng kanyang ina na labis niyang ipinagtaka. Dahil wala namang nababanggit ang nanay niya na kahit ano tungkol sa mga nangyayari. Iniisip na lang niya na miss lang siya ng mga magulang niya, gawa ng mahigit 5 taon siyang hindi nakauwi sa Miag-aw. Pagdating niya sa Iloilo, ay agad na siyang kumuha ng taxi para mapabilis ang biyahe niya papunta sa lugar nila. Bale, 3 oras ang biyahe galing syudad ng Iloilo papunta sa bayan ng Miag-aw at 2 oras naman kapag tuloy-tuloy ang biyahe.
Pagdating ni Jovan sa Miag-aw, ay sasakay pa siya ng habal-habal paakyat naman sa barangay nila. Konting description lang sa lugar ni na Jovan. Dito kasi mangyayari ang kwento. Ang lugar nila Jovan sa Miag-aw ay nasa pinakatuktok ng bundok. Isa yung maliit na pamayanan at iilan ang mga makikita mong bahay na magkakalayo pa. Napapaligiran din ito ng makapal na gubat at ang pangunahing pinagkakabuhayan ng mga tao sa lugar na yon ay ang pangkokopra at pagtatanim ng mais. Pagdating niya sa mismong tapat ng bahay nila, napansin niyang nag-iba na ang paligid. Napakarami ng tumutubong damo sa paligid at halatang hindi na ito nalinis ng matagal na panahon. Ang tatay niya kasi ang naglilinis sa paligid ng bahay nila dahil dito din ito nanggagamot. At dahil dito, ay dali-daling pumasok si Jovan sa loob ng bahay nila. Sinalubong naman siya ng kanyang ina. Niyakap siya nito habang umiiyak. At nang kumalas na ito, nanlumo si Jovan sa kadahilanang nakita niyang sobrang payat na ng nanay niya. Nay, ano pong nangyari sa inyo? Bakit parang pinapabayaan niyo naman ang sarili ninyo? Nasaan ho si tatay? Tanong nito. Agad namang itinuro ng nanay niya kung nasaan ang kanyang ama. Nasa likod ng bahay siya, anak. Halika't hinihintay ka na niya. Wika nito. Dahan-dahan siyang lumabas sa pinto nila sa likod ng bahay at nakita niya ang tatay niya na nakaupo sa isang upuang tumba-tumba. Agad niya itong nilapitan at nanlumo na naman si Jovan nang makita niya ang kalagayan ng kanyang ama. Sobrang payat na nito na halos butot balat na lang. Nakangiti lang ito sa kanya. Halos hindi magkamayaw si Jovan dahil sa nakita niyang kalagayan ng kanyang ama. Tay, bakit naman hindi nyo kagad sinabi sa akin na nangyari sa inyo nung una pa lang? E di sana, nakauwi agad ako para napagamot ko kayo. Wika nito habang nakaluhod sa harap ng tumba-tumba ng kanyang ama. Ayos lang, anak. Alam ko din kasi na abala ka sa trabaho mo eh. Isa pa, anak. Pagod na ako. Mahinang wika ng kanyang ama. At humagulgol na lang si Jovan ng iyak sa sinabi ng tatay niya. Habang nag-uusap ang mag-ama, ay nagpaalam naman ang nanay ni Jovan para magluto. At nang maiwan silang dalawa, agad nang nagtanong si Jovan kung ano ang nangyari at bakit nagkaganon ang kanyang ama. Nagkwento naman ito. Ayon sa tatay niya, may ginamot itong ginagambala ng isang elemento. Napagaling naman niya ito at napatay niya ang elementong gumagambala sa pasyente niya. Ang hindi niya alam ay hindi pala ordinaryong elemento ang napatay ng tatay niya. Dahil nung mga sumunod na araw, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang tatay ni Jovan. Minsan ay may mga lumalabas na mga kulisap sa kanyang katawan. Akala niya nung una ay barang ito. Pero alam ng tatay niya na hindi siya kayang tabla ng sumpa ng barang. At ang tanging makakatalo sa kanya ay isang elemento na may mataas na katungkulan. At doon niya napagtanto na ang nakalaban niya at napatay ay isang prinsipe ng mga tamawo. Unti-unti siyang pinahirapan ng ama ng tamawong napatay niya hanggang sa tuluyang bumagsak ang katawan ng tatay ni Jovan. Anak,
wala na akong oras. Ngayon, sa gusto mo at sa hindi, muli kong hihilingin sa'yo na saluhin mo ang pagiging manggagamot ko. Alam ko na hindi mo pinangarap ang buhay na meron ako. Pero anak, sana'y isipin mo ang ikabubuti ng nakararami. Wika ng tatay nito. Napaisip naman si Jovan sa sinabi ng kanyang ama. Lalo na nung sinabi nito na isipin niya ang ikabubuti ng nakararami. Tay, bigyan po ninyo ako ng panahon na pag-isipan nito. Dahil bago sa akin ang mga sinabi ninyo. Sa ngayon, Tay, pumasok na muna tayo sa loob ng makakain na. Nagluto si nanay ng masarap na tinola. Wika ni Jovan sa kanyang ama. Noong hapon ding yon, habang nakaupo sa isang bangko sa tapat ng bahay nila itong si Jovan, ay may napansin siyang mga kalalakihan na dumaan. Ang alam niya kasi, walang daanan sa lugar nila at wala na ding mga bahay sa gawing dulo ng kanilang lupa. At para matiyak kung saan nagpunta ang mga taong yon, ay sinundan niya ito ng tingin. Ngunit laking gulat niya na lang na tila ba bigla na lang nawala ang mga ito. Isang malawak na maisa na kakagapas pa lamang ang nasa gawing yon, kaya makikita niya kung saan nagpunta ang mga lalaki. Pero wala na talaga siyang nakita, kahit mga bakas ng mga paa ng mga ito. Inisip na lamang niya na baka guni-guni niya lang yon. Dahil simula nung nagbiyahe siya galing ng Maynila, ay hindi pa siya nakakatulog ng maayos. Hindi rin kasi siya nakatulog sa barko, gawa nga ng napakalalaki ng alon nung nagbiyahe siya. Kaya nagpasya na lamang siyang pumasok ng bahay, at laking gulat niya dahil pagpasok niya sa pintuan nila ay nakasalubong niya ang kanyang ama. Nakatayo na ito at tila ba walang nangyari sa kanya. Tay, magaling na ba kayo? Bakit kayo nakatayo? Mautal-utal na tanong ni Jovan sa kanyang ama. Anak, huwag kang mabibigla. Ganito ang nangyayari sa akin sa tuwing sasapit ang hapon. Nagbabalik ang dati kong katawan hanggang sa pagsapit ng umaga. At sa pagsikat ng araw, babalik na naman ako sa inuupuan kong tumba-tumba at magmimistulan na namang lantang gulay. Pagpapaliwanag ng kanyang ama. At dagdag pa nito na yon ang pagkakataon upang ipasa niya ang taglay niyang kakayahan kay Jovan. Biglang nagulo ang isipan ni Jovan sa kadahilan ng hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi niya rin akalain na may ganitong hiwaga na nangyayari sa pamamahay nila. Dahil sa pagkagulo ng isipan ni Jovan, ay agad siyang tumakbo papalabas ng bahay. Anak! Sandali lang! Huwag kang umalis! Pagpigil ng kanyang ama sa kanya. Ngunit hindi nakinig si Jovan at patuloy lang ito sa pagtakbo. Hindi niya namalayan na nasa loob na siya ng kagubatan. Huminto siya sa pagtakbo at nagpalingalinga. Doon niya napansin na masyado na pala siyang napalayo sa kanilang bahay at magdidilim na din noong mga oras na yon. Kaya naisip na lang niya na maglakad pabalik. Ngunit hindi na niya matandaan ang daan pabalik. Nagpaikot-ikot si Jovan sa loob ng gubat hanggang sa tuluyan ng magdilim. Nagsimula ng makaramdam ng takot si Jovan, lalo na nang makarinig siya ng mga kaluskos sa paligid. Kaya naisipan niyang huminto at gumawa ng siga. Naisip na din ni Jovan na manatili na lamang sa loob ng gubat
at palipasin ng gabi. Pagod na din kasi siya noong mga oras na yon, kaya naupo na lang siya sa harap ng ginawa niyang siga. At habang nakatitig sa apoy ng siga, ay unti-unting nakakaramdam ng antok si Jovan. Hanggang sa bigla na lang siyang nakarinig ng isang malakas na angil ng kung anong hayop. Agad na napatayo si Jovan upang tingnan ang paligid at laking gulat niya nang bigla na lang may isang lalaki ang lumitaw sa harapan niya. Napaatras si Jovan, dahilan para sumabit ang paa niya sa ugat ng isang puno at tuluyang matumba. Nang tumapat sa liwanag ng apoy ang lalaki, ay tumambad kay Jovan ang mukha nito. Wala itong ilong. Napakaputla ng balat nito at ang mga mata nito ay purong kulay itim. Sinubukan ni Jovan na tumayo upang tumakbo, ngunit sa hindi malamang dahilan ay tila nanlambot ang buo niyang katawan. At parabang nabingi siya dahil wala siyang marinig at nawalan din siya ng malay. At ang huli niyang nakita ay ang likod ng isang pamilyar na tao, ang kanyang ama. Matapos yon ay wala na siyang naalala pa. Paggising niya ay umaga na at nasa loob na siya ng kwarto niya. Nang lumabas siya ng silid niya, nakita niya ang tatay niya na nakaupo na ulit sa tumba-tumba nito. Nilapitan siya ng nanay niya at inayang magkape na muna. Habang nagkakape ay kinausap siya ng kanyang ina. "Nak, ano bang pumasok sa isip mo tumakbo ka papasok sa kagubatan?" Tanong nito. Ngunit sa halip na sumagot, ay tinanong niya ang nanay niya kung ano ang nangyayari sa kanyang ama. "Nay, ano po bang totoong nangyari kay tatay? Bakit siya nagkakaganyan?" At nagpaliwanag naman ang kanyang ina. Ayon dito, ginagamit ng kanyang ama ang huli niyang lakas para mapanatiling buhay, hanggang sa maipasa na niya ang kakayahan kay Jovan. At dahil sa sinabi ng kanyang ina, nakaramdam siya ng matinding awa para sa kanyang ama, kaya napagpasyahan niyang tanggapin ang inaalok nito sa kanya. Pagtungtong ng hapon ay ang pagtayo ng kanyang ama sa tumba-tumba. Agad itong sinalubong ni Jovan. "Tay, handa na po ako." Maikling wika ni Jovan na nakapagpangiti sa kanyang ama. Kung ganon, hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng panahon. Wika ng kanyang ama. Agad na itong pumasok sa silid ng nanay ni Jovan at pagbalik nito ay may dala itong isang telang kulay itim. Itinabi ng tatay ni Jovan ang mga upuan sa sala at inilatag niya ang telang dala niya sa sahig. Tumambad kay Jovan ang mga letra na nakasulat sa telang itim na parabang sinulat ito gamit ang gintong tinta. "Tay, ano po yan?" tanong nito sa ama. At tinugon naman siya ng kanyang ama na yon ay isang uri ng mga dasal na ginagamit sa ritual ng pagsasalin ng kapangyarihan ng isang manggagamot. Ayon din sa tatay niya ay nagmula pa ito sa kanununuan nila. Ipinapasa ito sa bawat henerasyon na malugod na tatanggap sa nasabing kakayahan. Bagaman hindi maunawaan ni Jovan ang sinasabi ng kanyang ama, ay buong puso niya pa ding tinanggap ang ipinamana nitong kakayahan sa kanya. Pinagtanggal ng damit ng kanyang ama si Jovan at pinaluhod sa sahig. Pinaikutan niya ito ng asin, nagpausok ng insenso at mga tangkay na sobrang bango ng amoy.
Muling itinanong ni Jovan sa kanyang ama kung ano ang ginagawa niya at bakit kailangang may pausok. Tumugon naman ang kanyang ama na yon ay proteksyon sa kanilang dalawa dahil sa oras na simula ng tatay niya ang pagpapasa ng kakayahan sa kanya ay maraming mga nilalang ang makikialam at magtatangkapang agawin ito. At nang magsimula ng mag-usal ng dasal ang kanyang ama, sa kalagitnaan pa lamang ng pagdarasal nito, ay nakarinig si Jovan ng mga angil ng hayop sa labas ng kanilang bahay. Anak, huwag mong pansinin ang mga naririnig mo. Ituon mo ang pansin mo sa ginagawa natin ngayon. Wika ng kanyang ama. At nang matapos itong magdasal, ay inilapat niya ang kanyang kamay sa noo ni Jovan. At habang ginagawa niya yon, ay sinabi niya kay Jovan ang mga salitang ito. Tanggapin mo ang patnubay ng Diyos Amang may likha ng lahat ng may buhay. Gamitin mo ang kapangyarihan na ipinagkaloob niya sa pagtulong sa iba. Isantabi mo ang iyong sariling kapakanan at isaalang-alang ang kabutihan ng nakararami. Wika ng kanyang ama. Tumugon naman si Jovanang, buong puso ko po itong tinatanggap. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang pagsang-ayon, ay bigla niyang naramdaman na tila ba may pumapasok na mainit na enerhiya sa kanyang katawan mula sa kamay ng tatay niya. Nararamdaman niya din ang kakaibang lakas na biglang bumalot sa kanyang katawan. At nang matapos na ang ritual, ay tumayo ang kanyang ama. Ganap na ang pagsasali ng kapangyarihan ko sa iyo, Jovan. Simula ngayon, kikilalanin ka bilang isang manggagamot at kusa itong lalaganap sa lahat. Kaya maghanda ka sa mga susunod na pangyayari sa buhay mo, sapagkat marami kang kahaharaping pagsubok sa pagtahak mo sa mundo ng panggagamot. Salamat, anak, at pinaunlakan mo ang aking huling kahilingan. Ngayon ay mapayapa na akong lilisan sa mundong ito na walang pangamba, dahil sa alam ko na napasakamay ng isang mabuting tao ang kakayahan ng aking mga ninuno. Wika ng kanyang ama, at bigla na lamang itong napaupo. Tay, ano pong nangyayari sa inyo? Wika nito at dali-daling inalalayan ang kanyang ama sa paghiga sa tumba-tumba nito. At nang maihiga na niya ang kanyang ama, ay agad itong nagwika sa kanya ng mga huli nitong habilin. Anak, tapos na ang aking panahon. Naibigay ko na sa iyo ang dapat mong taglayin. Isang bagay na lang ang nais kong gawin para maging ganap ang kapangyarihan mo. Puntahan mo ang kapatid ko na si Emong na nakatira sa kabilang baryo. Doon ka mamalagi dahil siya ang magtuturo sa iyo ng tamang paggamit ng mga dasal na nakapaloob sa telang itim na yan. Itago mo ang telang yan. Pakaingatan mong huwag mapunta sa masasamang nilalang dahil lubhang mapanganib ang aral na taglay ng mga dasal na nakapaloob sa telang yan. Wika nito habang nakangiti sa kanyang anak. Alam ni Jovan na yun na ang huling saglit na makakausap niya ang kanyang ama. Kaya niyakap niya ito habang hinihintay na tuluyan itong mamahinga. At sa pagsapit ng umaga, ay tuluyan na ngang pumanaw ang kanyang ama. Matapos mailibing ng kanyang ama, ay kaagad na din siyang nagpaalam sa kanyang ina upang magpunta sa kanyang tiyuhin na kapatid ng kanyang ama. Ngunit binalaan siya ng kanyang ina
na ang taong kanyang pupuntahan ay isang kilalang aswang. Naikinagulat naman ni Jovan dahil bakit isang aswang ang itinuro sa kanyang ama na magtuturo sa kanya ng lahat ng dapat niyang malaman sa panggagamot. Gayunpaman, itinuloy pa din ni Jovan ang pagpunta sa taong ito. At hindi akalain ni Jovan na napakalayo pala ng kabilang baryo. 2 bundok ang nilakbay niya bago niya marating ang pinakaunang bahay sa baryong tinutukoy ng kanyang ama. At naglakad pa siya ng ilang metro nang bigla na lang siyang nakakita ng isang taong natumba sa kanyang harapan. May bitbit itong galon ng lambanog, kaya agad niyang nilapitan ang taong yon. Tirik ang araw ng mga oras na yon, kaya nasabi na lamang ni Jovan sa sarili niya na, "Ano ba yan? Tirik na tirik ang araw. Lasing na lasing ang taong to." Dali-dali niya itong binuhat upang paupuin sa tabi ng daan. At nang akmang aalis na siya, ay bigla naman itong nagsalita habang sinasapo ang kanyang ulo. Saglit lang, iho. Itayo mo nga ako. At gusto ko nang umuwi. Wika nito, at dali-dali naman itong nilapitan ni Jovan. Inakay niya ito papatayo. Ang hindi niya alam na ang taong yun pala ay ang kanyang hinahanap. Habang naglalakad silang magkaakay, ay susuray-suray na itinuro ng lalaki ang dadaanan nila. Hanggang sa sinabi nito na huminto sa isang sira-sirang bahay. "Teka Manong, dito kayo nakatira?" tanong ni Jovan. Oh, dyan ang bahay ko. Tugon nito. Agad na ding pumasok si Jovan habang akay-akay niya ang lalaking yon. Inilapag niya ito sa sahig at nang akmang aalis na siya ay pinigilan siya nito. Sandali lang. Hindi ba hinahanap mo ako? Wika nito na ikinagulat naman ni Jovan. Napatingin siya sa taong yon at nang titigan niya ito, ay laking gulat niya dahil kamukha ito ng tatay niya. Hindi alam ni Jovan na ang hinahanap niya pala ay ang kakambal ng kanyang ama. Kayo ho ba si Tio Emong? Yung kapatid ng tatay ko? Tanong nito. At naupo ang lalaki sa sahig at saka nagsalita. Paabot nga ng galon na yan. Ayan o, yung nasa tabi mo. Wika nito. At nang kunin nito ni Jovan, naamoy niya na lambanog ang laman nito. Iniabot naman niya ito sa lalaki at agad naman itong tinungga ang galon na yon. "Sabihin niyo ho sa akin, ikaw ba ang Tio Emong ko?" muling tanong ni Jovan. Matapos uminom ng lalaki ay muli siya nitong sinagot. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Oo, ako si Emong, ang kakambal ng tatay mo. Laking gulat ni Jovan nang akma itong tumayo pero muling natumba. Pagbagsak nito sa sahig ay tulog na ito. Kaya hinayaan na lamang ito ni Jovan na makatulog. Ang ginawa niya ay nagpunta siya sa kusina at tiningnan kung meron bang bigas na maisasaing ito. At nang buksan niya ang lalagyanan ng bigas nito, ay wala naman itong kalaman-laman. Kaya iniwan niya ito at lumabas upang magpunta sa tindahan. Bumili siya ng bigas at sa daan ay namitas ito ng mga dahon ng abalong, isang uri ng nakakaing gabi na mabisang pangtanggal ng hangover. Pagdating niya sa bahay nito, ay mahimbing pa rin itong natutulog.
Habang nagluluto ng makakain, ay inayos ni Jovan ang mga kalat sa kusina nito. Para kasing dinaanan ng bagyo ang bahay ng Tiyo Emong niya. At nang maluto na ang sinaing niya, ay agad na niyang ginising ang tiyuhin para makakain. "Tiyo Emong, gising na ho kayo." Wika nito habang niyuyugyug ang tiyuhin niya. Maya-maya ay bumangon naman ito at bumaba sa kusina. Naupo ito sa harap ng lamesa habang sinasapo ang kanyang ulo. "Heto tiyo, higupin po ninyo para mawala ang sakit ng ulo nyo." Wika ni Jovan, sabay abot ng mangkok ng sabaw ng niluto niyang talbos ng abalong. Agad naman itong hinigop ang sabaw. Salamat ah. Teka, ano nga palang pangalan mo? Tanong nito. "Jovan po, tiyo." Tugon naman niya. Agad siyang tiningnan ni Emong at napangiti na lang ito. Ang laki mo na. Matagal na panahon na din akong di nakakadalaw sa inyo eh. Kumusta ang tatay mo? Tanong nito at biglang nag-iba ang itsura ng mukha ni Jovan. Kaya muling napatanong ang tiyuhin niya ng, O bakit? Ano nangyari? Ba't ganyan ang mukha mo? Tumugon naman si Jovan ng, "Wala na po si tatay, tiyo. Mahigit 1 linggo na pong nakalipas." Wika niya at napayuko naman ang tiyuhin niya sa narinig na balita. Nakikiramay ako, Jovan. Hindi ko akalaing maaga mawawala ang kapatid ko. Pero teka, ano nga palang isinadya mo rito? Huwag mong sabihin sa akin. Wika nito, pero hindi na niya naituloy ang sasabihin niya dahil dinugtungan ito ni Jovanang. "Naipasa na sa akin ni tatay ang kakayahan niya, tiyo, at pinapunta niya ako rito sa inyo para magsanay." Wika nito at agad naman humagalpak sa kakatawa ang tiyuhin niya. Magsanay? Alam mo ba ang sinasabi mo? Pero mas mahalagang tanong ngayon, nasabi ba ng tatay mo ang pinagkaiba namin? Tanong nito sa binata. "Opo, tiyo. Alam ko po kung ano kayo. Hindi ko nga lang alam kung paanong nangyari na naging magkaiba ang landas ninyo ni tatay." Tugon ni Jovan at agad namang nagpaliwanag ang kanyang tiyuhin. Kami ng tatay mo ay mula sa isang lahi ng mga babaylan na kung tawagin ay ituman. Di kagaya sa ibang lahi ng babaylan, ang may taglay na kakayahan ay pili lang. Kagaya ko at ng iyong ama, isinilang kami ng sabay, pero para kaming dalawang muka ng isang barya. Magkaiba ang aming kakayahan. Siya ay naging manggagamot, at ako naman ay isang aswang. Wika ng tiyuhin ni Jovan. Dagdag pa nito, bagaman isa siyang aswang, ay hindi niya ito kailanman ginamit. Dahil ang pinakapapel niya ay ang protektahan ang manggagamot niyang kakambal. "Pero tiyo, bakit naman po kayo lumayo sa tatay ko?" Tanong ni Jovan. Nakagawa ko ng isang bagay na lubusan kong pinagsisihan at hindi kinaya ng konsensya ko, kaya pinili kong lumayo sa iyong ama. Tugon nito at agad nang tumayo at lumabas ng bahay. Sinundan naman ito ni Jovan. "Teka tiyo, saan po kayo pupunta?" Sa bayan, bibili ng lampanog. Ay, teka, may pera ka ba dyan? Tugon nito. Wala nang nagawa si Jovan kundi sundan ang kanyang tiyuhin. Hapon na nang makarating sila ng bayan. At habang naglalakad ay pinagtitinginan sila ng mga taong nadaraanan nila. Nakikita mo ba ang mga tingin na yan, Jovan?
Yan ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Isa yan sa dahilan kung bakit ako lumayo sa iyong ama. Ayoko na madamay pa siya sa panghuhusga sa akin ng mga tao. Wika nito at agad na naupo sa isang lamesa sa tapat ng isang tindahan na nagtitinda ng lambanog. Habang naroroon, naisip na din ni Jovan na samahan ang tiyuhin niya na uminom. Baka sakaling magsalaysay ito ng buong pangyayari. At hindi nga siya nagkamali. Nakakailang tagay pa lamang silang dalawa at nagsimula ng magkwento ang tiyuhin niya. Alam mo ba, Jovan? Walang sino man ang nakakatalo sa amin ng tatay mo noong nanggagamot pa siya. Kahit na sino pa o kahit na ano pa. Ang tatay mo ang pinakamahusay na manggagamot sa lugar na ito. Wika nito. At habang nagtatagal ang pagkukwento nito, ay palalim naman ng palalim ang mga bagay na sinasabi niya kay Jovan. Hanggang sa sinalaysay nito ang dahilan kung bakit siya humiwalay ng landas sa kanyang ama. Flashback tayo ng maraming taon. Noong mga panahong hindi pa ipinapanganak si Jovan. Magkasamang nanggagamot si Emong at ang tatay ni Jovan. Kagaya nga ng sinabi ni Emong, siya ang tagabantay ng tatay ni Jovan habang nanggagamot ito. Subalit isang araw ay ipinatawag sila sa isang bahay na ginagambala ng isang elemento. Ang hindi nila alam, hindi lang pala iisa ang gagamutin nila. Sa unang pagkakataon, ay nasaksihan nila kung paano sabay-sabay na sinaniban ng mga elemento ang tatlong katao. Hindi na magkanda-ugaga ang tatay ni Jovan noong mga oras na yon, at habang ginagamot niya ang isa sa mga ito, ay inaalalaya naman siya ni Emong. At walang ano-ano, habang nanggagamot ang tatay ni Jovan, ay bigla na lang tumayo ang isa sa mga sinasapian at sinugod nito ng itak ang tatay ni Jovan. Agad naman itong napigilan ni Emong at dinala sa isa pang silid ng bahay. Ngunit habang dinadala niya ito, ay nanlaban ito at kinagat si Emong sa braso. Dahilan para mabitawan niya ito, kaya walang nagawa si Emong kundi ang gamitan nito ng lakas. Hinawakan niya ang kamay nito at sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya ay nabali ang braso ng taong yon, na naging dahilan naman para magalit sa kanya ang mga kamag-anak ng mga ginagamot nila. Pinagsusuntok ng mga ito si Emong hanggang sa hindi na ito makapagpigil. Napilitan itong lumaban para ipagtanggol ang kapatid at ang kanyang sarili. At sa hindi inaasahang pangyayari, ay napatay nito ang dalawa sa mga tao na nasa bahay na yon. Dahil sa nangyaring yon, agad na din silang tumakas para iligtas ang mga sarili laban sa galit ng mga taong yon. Magmula nung araw na yon, ay tuluyang iniwan ni Emong ang kanyang kapatid. Nagpakalayo-layo ito at namuhay mag-isa sa kabundukan malayo sa mga tao. Iniiwasan din naman siya ng mga ito sa kadahilanang nalaman nila na aswang itong si Emong. Balik tayo sa kwento. Naubos na ng magtsuhin ang galon ng lambanog at medyo may tama na din si Jovan, kaya nag-aya na itong umuwi. Habang nasa daan, hinarang sila ng iilang kalalakihan. Teka, di ba ikaw si Emong? Yung sinasabi nilang aswang? Wika ng isa sa mga lalaki. Pero hindi tumugon si Emong. Nilapitan siya ng isa sa mga ito at tinutukan ng itak sa leeg. Teka lang po. Ano po bang kasalanan ng tiyuhin ko? Tanong ni Jovan. Pero sa halip na sagutin,
ay hinawakan siya ng isa sa mga lalaki. Halika dito, Toy. Pagmasdan mo kung paano namin tadtarin ang kasama mo. Wika nito. Nung mga oras na yon ay susuray-suray na sa kalasingan itong si Emong. Pero nang akmang tatagain na siya ng lalaking may hawak ng itak, ay bigla na lang niya itong hinawakan sa damit. Laking gulat nila nang ibalibag niya ito na parang wala lang. Alam nyo, kung ako sa inyo, hindi ko gagawin kung ano man ang binabalak ninyo. Hindi nyo ako gugustuhin makalaban sa ganitong oras. Maggagabi? Kakalabanin nyo ako? Sigurado kayo? Wika ni Emong. At lumapit ito kay Jovan na noon ay hawak pa din ng isa sa mga kalalakihan. Huminto si Emong sa harap ni Jovan at nilingo ng paligid. Tinatayang nasa 6 ang bilang ng mga lalaking yon. Bitawan mo ang pamangking ko kung ayaw mong masaktan. Wika ni Emong sa lalaking may hawak kay Jovan. Ngunit sa halip na bitawan nito ang binata, ay naglabas ito ng baril at itinutok sa ulo ni Jovan. Teo! Tulungan ninyo ako! Ayoko pang mamatay! Natatarantang wika ni Jovan. Huwag kang mag-alala, Jovan. Di ka mamamatay. Di ka tatablan ng bala ng baril na yan. Tugon ni Emong. Patuloy itong humahakbang papunta sa kinakatayuan ni Jovan at nung lalaking may hawak sa kanya. At walang ano-ano, ay bigla na lang itong napunta sa likod ni na Jovan na ikinagulat ng mga kalalakihan. Hinawakan nito sa batok ang lalaki at nagsalita ng, Hindi ba sinabi ko na sa inyo na hindi nyo gugustuhing makalaban ako sa ganitong oras ng gabi? Di kasi kayo nakikinig eh. Wika nito sabay balibag ulit sa lalaking may hawak kay Jovan. Dahilan para mabitawan nito ang binata. Agad naman siyang sinugod ng 4 pang kalalakihan, gamit naman ang itak. Namangha ng husto si Jovan sa ipinakita ng tiyuhin niya dahil sobrang bilis nitong kumilos na tila hangin na nagpalusot-lusot sa mga atake ng 4 niyang kalaban. At gamit lamang ang kanyang kamay ay sinangga niya ang atake ng mga ito at ibinalibag isa-isa na parang mga laruan. At matapos ang laban na yon, agad nang nag-aya si Emong na magtuloy na sa paglalakad. Sa kadahilan ng inaantok na ito. Ngunit bago sila tuluyang umalis, ay nag-iwan ng isang babala si Emong sa mga lalaki. Sa susunod na harangin nyo pa kami sa daan namin pa uwi, magiging hapunan ko na kayo. Wika nito. At nang tingnan siya ni Jovan, ay napaatras ito dahil iba na ang itsura ng tiyuhin niya. Nagbabaga ang mga mata nito at nakalantad na ang pangil nito. Naging kulay itim na din ang balat nito na humahalo sa dilim ng gabi. Ngunit matapos niyang sabihin yon, ay nagbalik din siya sa dati niyang anyo. Agad na din silang naglakad papauwi ng bahay ni Emong. Pagdating nila sa bahay ay agad na ring nahiga sa sahig si Emong na para bang walang nangyaring panganib sa daan. Matulog ka na, Jovan. At bukas na lang tayo mag-usap. Nahihilo na ako eh. Wika nito. At humiga na din si Jovan. Ngunit hindi siya makatulog sa kadahilanang naiisip pa din niya ang mga naganap habang papauwi sila.
Hindi niya lubos akalaing makikita niya ang anyong aswang ng tiyuhin niya. Hanggang sa sumapit na lang ang umaga at hindi nagawang makatulog ni Jovan. At nang makita niya ang kanyang tiyuhin ay papatayo na ito. O Jovan, kumusta naman ang tulog mo? Bungad nito sa binata. Magandang umaga po, tiyo. Hindi nga po ako nakatulog eh. Wika nito. At natawa naman ang tiyuhin niya sabay sabi na masanay na siya kasi araw-araw niyang mararanasan ang ganoong karahasan habang kasama siya ng kanyang tiyuhin. Agad na siyang pinabangon nito at tumayo naman kaagad si Jovan. Inabutan siya ng tiyuhin niya ng isang basong inumin. Nang inumin ito ni Jovan, ay naubo siya dahil sa sobrang kakaiba ang lasa ng inumin na yon. Lasa yung halamang gamot na may konting lamig sa lalamunan at medyo mapait na maanghang. Pweh! Tiyo, ano ba tong pinainom mo sa akin? Ang sama ng lasa. Wika ni Jovan habang pinapahiran ang kanyang bibig. Ubusin mo yan. Pampalakas siya ng katawan. Kinakailangan mo yan ngayon lalo pat wala kang tulog. Wika ng tiyuhin niya sa kanya. Nakita niyang nag-iimpake ito ng mga gamit niya. Sinabi nito kay Jovan na ayusin na din ang gamit niya kasi uuwi na sila sa totoong bahay ng tiyuhin niya. At nagulat siya sa sinabi ng tiyuhin niya na ginawa niya pala ang kubong yon dahil alam niyang darating ang panahon na hahanapin siya ni Jovan. Sobrang namamangha si Jovan sa tiyuhin niya dahil hindi niya lubos akalaing malalaman agad ng tiyuhin niya na siya ang hinahanap nito nung unang araw pa lamang nilang nagkita. Matagal na palang hinihintay ng tiyuhin niya ang pagkakataong yon. At nang maihanda na nila ang lahat, ay agad na din silang nagsimulang maglakad. Ayon sa tiyuhin niya, ay nasa kabilang bundok pa ang bahay nito. At sakop na ito ng ibang bayan. Mahigit isang araw na lakaran ang kanilang gagawin bago nila marating ang lugar na tinitirhan ng tiyuhin niya. Habang nasa daan ay naaaliw si Jovan sa tanawin at tila hindi siya nakakaramdam ng pagod at gutom. Dahil sa bawat daanan nila ay may mga bungang kahoy na napipitas ang tiyuhin niya na agad namang ibinibigay sa kanya. At nang sumapit na ang tanghali ay nagdesisyon muna silang manatili sa isang lugar sa loob ng kagubatan. Jovan, maiwan ka muna rito at maghahanap lang ako ng ating pangtanghalian. Huwag kang alis dito Wika ng tiyuhin niya. At habang naghihintay, ay nanguha ng mga dahon ng anahaw si Jovan at nagpasya siyang mahiga saglit. Hindi niya napansin na nakaidlip na pala siya. Nagising lang siya nang maramdaman niyang may kumakaluskos sa tabi niya. At dahan-dahan ay nararamdaman niyang hinahawakan siya ng tiyuhin niya sa balikat. Huwag kang kikilos, Jovan. May mga tao sa paligid. Wika ni Emong. Dahan-dahan namang lumingon si Jovan sa tiyuhin. Bakit po, tiyo? Wika nito habang papaupo. At sa di kalayuan ay nakita niya ang mga aninong nagkukubli sa mga puno. Maganda ka, Jovan. Hindi pala tao ang mga yan. Wika ng tiyuhin niya habang papatayo ito. Habang naghihintay ng mga susunod na mangyayari, ay tinanong siya ng tiyuhin niya kung dala ba niya ang telang itim ng kanyang ama. Kinapa naman ito ni Jovan sa kanyang bulsa kung saan nakalagay ang telang itim. At nang kinumpirma niya sa tiyuhin niya na dala niya nga ito, ay inutusan siya nitong itali ito sa kanyang noo na siya namang ginawa ni Jovan.
At matapos niyang gawin yon ay nakaramdam siya ng kakaibang init na tila ba dumadaloy sa kanyang katawan. At saglit na dumaan sa isipan niya ang mga alaala ng kanyang ama noong kabataan pa nito. Maging ang mga paraan ng pakikipaglaban at panggagamot ng kanyang ama ay ipinakita sa isipan niya. At nang makabalik siya sa kanyang wisyo, ay nakita niyang isa-isang lumalabas mula sa mga puno ang mga nilalang. Maiitim ang mga ito na mahahaba ang kamay at wala itong mga bunganga. Tiyo, anong mga yan? Tanong ni Jovan. Ang mga yan ay tinatawag na alupahap. Mga engkantong gubat ang mga yan. Hindi sila nananakit, ngunit kapag inunahan mo sila, ay tsak papatayin ka ng mga ito. Tumayo ka ng marahan dyan at maglakad ng diretsyo. Huwag mo rin silang titingnan sa kanilang mga mata. Wika ng tiyuhin niya. Habang naglalakad sila ay nakayuko si Jovan. Kaya muli itong pinuna ng tiyuhin niya at sinabing wag yuyuko dahil nakasunod siya dito. Sinabi ng tiyuhin niya na tingnan niya ang batok nito at wag na wag niyang iaalis ang tingin niya sa likod ng tiyuhin niya hanggang sa makalampas sila sa mga alupahap. At nang lingunin siya ng tiyuhin niya, ay gamunggo ang pawis ni Jovan. Pinagtawanan siya nito at tinanong nang, Tingnan mo nga yung itsura mo, Jovan. Para kang nakakita ng multo ah. Kasasabi ko lang sa'yo kaninang umaga na masanay ka na sa mga ganoong bagay. Lalo na sa mga makikita mong kakaiba. Nako, marami pa yan. Wika nito. Napangiti lang naman si Jovan dahil iniisip niya ang itsura niya habang nasa kalagitnaan sila ng mga alupahap. Tiyo Emong naman eh. Alam mo naman na baguhan pa lang ako sa ganito. Siguro masasanay din po ako. Wika nito sa tiyuhin. Habang papalapit sila ng papalapit sa bahay ng tiyuhin niya, ay napansin niyang pakapal ng pakapal din ang hamog na bumabalot sa paligid. Palatandaan lamang na nasa isa silang mataas na lugar. Maya-maya pa ay huminto na sa paglalakad ang tiyuhin niya, ngunit nagtuloy-tuloy si Jovan. Kaya hinila siya ng tiyuhin niya sa damit nito. Ituon mo nga atensyon mo sa akin, Jovan. Tingnan mo nga ang nilalakaran mo. Wika nito sabay turo sa lupang inaapakan ni Jovan. Nanlaki ang mga mata niya dahil ang nasa harapan niya nung mga oras na yon ay isang napakatarik na bangin. At isang pulgada na lang ang layo ng paa niya mula sa gilid ng bangin. Napaatras naman si Jovan at napaupo sa lupa habang sinasapo ang kanyang dibdib na noon ay grabe ang kabog. Agad naman siyang itinayo ng tiyuhin niya at sinabing wag iaalis ang tingin niya rito. Maya-maya pa, huminto na sa paglalakad ang tiyuhin niya at sinabing, Oh, nandito na tayo sa bahay ko.